Magandang araw Pilipinas, na po muli si Dabs. Gusto nga po aking content ngayon na dapat po natin itong ipaglaban ang West Philippine Sea dahil po ito po ay may natatagong yaman na kailangan niyo pong malaman. Kaya po ang China ay laway na laway po, tulo laway dito. Handa po sila maging squatter na sinabi nga po ni Gibo Chidoro. Ang West Philippine Sea po ay malaking patunguhan ng malalaking barko, kalakal sa buong mundo or transportasyon. At ang West Philippine Sea po ay parte ng Pacific Ocean. Ang West Philippine Sea po ay north part ng China, west part ng Indo-Pacific Peninsula, east part ng Taiwan at northwest ng Pilipinas. Nasasakupan po ng West Philippine Sea ay ang tinatawag na Panatag Shoal or Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Island na yan po pinanalo natin sa National Tribunal Law of the Sea. At tanong ho, gano'n ba kayaman ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea po ay marine source. Ang West Philippine Sea po ay marine diversity. Ang may hawak na inabot po ng 12% ng world annual fishing cut na pinakamahalaga. At ito nga po, para maipaabot ko po sa inyo na ito po ay kumita na umaabot po, kumikita po yan ng inaabot na 21 billion US dolyares. Gano po yung katinday. Kaya dapat po natin ipaglaban yan. At sa tinatawag po naman langis or gas ay napakatindi ho yan. Ayon nga po sa Liquefier Petroleum Gas Marketers Association ay ang West Philippine Sea po ay mayaman sa tinatawag na oil natural gas na pag ginamit po ng Pilipinas yan ay aabutin daw po, kaya po daw niyang mag-supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ho ng 20 taon. Ayan, yan po para niyo po malaman. At base nga naman po sa tinatawag na Geological Survey ng US Energy and Information Administration ay talaga pong hinihinala nila na nasa 5.1 trillion cubic feet natural gas at 5.5 milyong bariles ng langis ang matatagpuan po dyan sa West Philippine Sea. Ito po ay sa bandang Red Bank or Recto Bank ng Spratly Island. Ganun po yung katinday. Kaya ho, nakakatuwa hong isipin na talagang dapat natin niyang ipaglaban dahil nga po yan ho ay para sa ating mga henerasyong darating isisilang pa na kailangan ho tayo hindi maging makasarilay at dapat ho natin yung ipaglaban dahil po sila makikinabang niyan. Yan po ay apo ninyo or apo ko, apo natin lahat or kaapo-apuhan pa. At yan po ay dapat sila po ang makinabang dyan at tayo. Kailangan po talaga dyan na makapili ng matuwid na magagaling na Pangulo. At ayon nga din po kay Justice Antonio Carpio, ang ating pong West Philippine Sea ay mayaman po sa tinatawag na methane hydrate na sinasabi pong tinatawag po yung fuel in the future. Yan pong methane na yan ay kaya pong suportahan. Itong halimbawa lang, China. Kaya daw po niya suportahan ang China sa loob po ng inaabot na 130 years. Tignan niyo ay gaano katindi ng laki ng China. 3 times or 4 times ang laki ng China. Kaya po kung sa Pilipinas yan, gaano katindi. Hindi ko alam yan tinatawag na ano yan, methane hydrates na yan. Kung yan ba ay yung maaring gas yan, yung mga gasol, yung gano'n. Yun ay palagay ko lang. Hindi ko po kasi alam yan. Ayan, yan po kasi nabasa ko lang sa balita. Kaya po matindi ho at tama ho ang gobyerno natin, yung pong ating butihing Pangulo na ipaglaban ho yan at panindigan. At nasa matuwing daan po ang tinatahak ng ating Pangulo diyan. At bilang mamamayan na din po naman ng Pilipinas ay dapat po natin silang suportahan. Ang ating butihing Pangulo at ang National Defense na si Gibo Chidoro at ang mga kasundaluhan natin at sa mga sumusuporta. Suportahan ho natin ang laban ng ating bansa, laban nga ho sa China na ang pagkiklaim nila. Kung ano pong ginagawa ng China na pag-claim nila dyan at hindi naman po nila tinatanggap yung pinanalo natin sa bansang ng Pilipinas sa tinatawag bagang National Tribunal or UNCLOS
ay wag po natin ding tanggapin yung kanilang pinagsasabi dahil pinangalanan pa po yan ng mga kung ano-anong pangalan ng Chinese yung mga lugar-lugar na yan. Kaya po, ayan naman po ay malinaw na tayo po nanalo sa National Tribunal. Kaya po, kung mamumblema sila tayo dyan, ay sila po ang dapat mamumblema dahil po tayo ay nasa legal. Sila po ay nasa illegal na gawain. Kaya dapat po natin panindigan yan. Tayo ay hindi pro-America, hindi tayo pro-China, tayo ay pro-Philippines. At kung ang Amerika naman ay sumusuporta sa atin, ay talagang nakakatuwang isipin. Bakit ba? Ano bang ginagawa ng Amerika sa atin? Di ba tayo tinutulungan? Ano bang ginagawa ng China sa atin? O sabihin na nga natin natin silang kaibigan, ay noong pa namang panahon ni Pangulong Digong, kinaibigan na yan, binibi na yan mga yan. Puro kalokohan pa rin naman ang ginagawa, pangangamkam. Kaya ayan na po. Kung trip niyo po itong mga video content ko ito, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe kay Sid Remo Vlog at hanggang dito na lang po. Nawa po tayo gabayan ng Poong May Kapal. Maraming po salamat.